bless you, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's worship the Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Sige po! Tayo umawit, uminda sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen! Come on! Sabay-sabay! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang makahihigit sa'yo, Panginoon. Walang ibang makahigit sa'yo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Sabay-sabay! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Ito po, sabay-sabay natin awitin sa Panginoon. Kami ay susunod. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat na ko ihahayag kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang kawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ko'y nag-iisa lamang. Walang iba, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Sabay-sabay nating awitin. Tanging ikaw, Panginoon. Hallelujah, come on! Let's praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Tayo sama-sama magpuri, magpasalamat sa isang Diyos na buhay. Hallelujah! Come on, hallelujah! Sige po tayo umawit, magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Sumayaw, galak sa presensya ng Panginoon. Thank you, Jesus! Ay sarap magpuri
sabay nating ipalakpak, huminda, at sumayaw sa ating Panginoon. Thank you, Jesus! Pumalakpak, huminda, lumundag, at humiyaw. Pumalakpak, hallelujah, humindag, lumundag, at humiyaw. Come on! Pumalakpak, humindag, lumundag, at humiyak. Come on, for the last time, pumalakpak! Pumalakpak, humindak, lumundag, at humiyak. O Diyos, tayo na sama-sama na magaling ng pagsamba. Tayo na sama-sama na magaling ng papuri. Tayo na sama-sama na magaling ng pagsamba. Tayo na sama-sama na magaling ng papuri. Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisa ka Panginoon, Diyos, Jesucristo. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kami magpupuri, magpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, right now we are here in this place, Lord. Lord, alam mo yung puso po namin kung paano, gaano ka namin gusto mo, yan ang pagpuri sa parangal at pasasalamat. Church, right now, let's enjoy in the presence of our Lord. Right now, siyasadin natin ang ating Panginoon. Don't mind yung katabi mo. Right now, just feel His presence.
raise our hands. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso. minsan ba kaya? Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Oh, naisin namin, O Diyos, ay mapalapit sa'yo. Mapalapit sa'yo, Panginoon. Oh, hallelujah. Let's continue to worship. Oh, pagsubok man ingarian, ika'y papupurihan. Come on, let's worship. Oh, let's feel the presence of the Lord. Oh, come, Holy Spirit. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Pagsubok ay sa aming harapan. Lakas mo ay tama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alilangan, gawin nating panalangin. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Jesus. Oh, Panginoon, susikay na sa aming harapan. Oh, lakas mo, Diyos, lakas mo ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya lagi nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan sa gitna ng pagsubok at
Sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Ika'y sapat, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Come on, let's declare. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, hindi ka nagkulang. Ang kaluwalhatian mo, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Diyos. Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala. Come on, let's worship the Lord. Ang ngalan mo, Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Sabay-sabay natin banggitin. O Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, bigay natin yung pinakamalakas na palakpak na deserve ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aming Ama, minsan pa, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, itinataas ang iyong pangalan sa pinakataas-taasan. Lord, salamat sapagkat noon pa man ay naging mabuti ka na. Hanggang sa ngayon, nararanasan namin ang iyong kabutihan. At sa darating pang mga panahon, kami naniniwala at nananampalataya na mananatili kang mabuti sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, Lord, ang bawat isa sa amin, wala na kaming nanaisin pa. Wala na kaming hahanapin pa, kundi di mamalagi lamang sa iyong presensya. Lord, salamat sapagkat ang pag-ibig mo ay hindi kayang tumbasan ng kahit anumang bagay sa mundong ito. Lord, salamat sapagkat ang biyaya mo ay laging sapat na at higit pa sa buhay ng bawat isa, Father. Lord, sa umagang ito, kami nga po'y lumalapit sa iyo, lubos kami nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng panibagong araw, Father God. Salamat, Lord, sa dakilang araw na ito na ibinigay mo sa amin
upang ang bawat isa sa amin ay makadalo at makadako sa lugar na ito upang kami sama-samang magpuri, magpasalamat at itaas ang iyong pangalan. Salamat din Lord sa panibagong kalakasan, sa panibagong sigla, sa kagalakan na binibigay mo sa bawat isa. Tunay Lord, na sa umagang pa lang ito, ang bawat isa sa amin ay napagpala mo na. Salamat Lord. And Lord, sa oras na ito, kami patuloy na lumalapit sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran, Father God, sa lahat ng mga bagay na nagawa namin, na naisip, nasabi, na hindi nagbigay sa iyo ng kaluguran. Patawarin mo nga po kami. And Lord, sa oras na ito, patuloy na wini-welcome namin ang iyong banal na Espiritu in our midst. Lord, dalangin namin na sa apat na sulok ng lugar na ito, patuloy na ikaw lamang ang lulukob, Father God. Lord, walang magagawa ang kaaway sa lugar na ito, Father God, sapagkat ikaw lamang ang siyang tunay na makapangyarihan, Father God. And Lord, we pray na ang bawat isa na nandito sa lugar na ito, and even yung mga kapatid namin na nasa online, ay lulukobin ng iyong banal na Espiritu. Patuloy na ipaparanas mo sa amin ang iyong presensya. And Lord God, sa oras na ito, Panginoon, Lord, I pray for your anointing. Lord, I pray that you will anoint my lips so that whatever comes from my mouth, it will directly strike to the hearts of your people, Father. Lord, we pray na sa umagang ito, merong buhay na mababago. We pray na sa umagang ito, merong buhay na matututo. And Lord God, we declare na sa araw na ito, sa umagang ito, ang bawat isa sa amin ay makakaranas ng pagpapalang. Maraming salamat po, Ama. Patuloy na sa ilang namin ibabalik at ibibigay ang pinakamataas na papuri. Parang lahat pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Ayan, tayo po ay makakaupo na. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Lahat ng nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pwede po ba natin palakpakan ng ating Diyos? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo tumuloy dun sa ating pag-uusapan, magkaroon lamang po tayo ng saglit na sandali na tumingin sa ating likuran. Yan, tingnan natin yung likuran natin. And tumingin din tayo sa ating harapan. Tingin din kayo sa kaliwa at sa kanan. And sa oras na ito, gusto kong tanungin sa inyo yung tinanong sa akin ni Pastora Gracia last time. Ano yung feeling? Ano yung feeling nyo ngayon? Ha? Malamig, sabi ni Pastor Jude. No? So, nakikita natin sa bawat isa, no? Nakikita ko yung mga ngiti. No? Ang bawat isa, bakit ko pinagawa ito? Bakit ko pinakita lahat? Bakit ko kayo pinatingin sa likod? Ba't ko pinatingin sa harapan? Kasi, hindi para i-flex na air condition na yung church natin. Hindi para i-flex na ang dami na nagbago. Pero bakit natin to ginawa? Kasi it is one of the reason para mas lalo tayong magpuri at magsamba sa Panginoon. Kasi lahat ng nakikita nyo, lahat ng nararamdaman nyo ngayon, ay bunga ng ating mga panalangin. And it's one of the evidences that God really hears and answers the prayer of His people. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Praise God. Praise God. So ngayon po, tayo ay tutuloy na sa ating tema, which is ang tema po natin sa month of July, ito pa rin po, is caring for God's earth. Stewardship of creation. Balikan ko lamang po, sabi po sa Genesis chapter 1, beginning verse 30, Genesis chapter 1, 31a. Sabi, God saw all that He had made, and it was very good. Again, sabi sa Genesis 1:31, God saw all that He had made, and it was very good. So after mag-create ng Lord, after ng creation, nakita ng Lord lahat ng ginawa niya. And ang nakita niya, sabi niya, and it was very good.
So sa atin bilang steward ng ating Panginoon, meron tayong gagawin. Amen. Meron tayong assignment. And ating assignment is to care for God's earth. Is to care for what God created. So assignment po natin yan. Kaya nga po, isa sa topic, ito yung pag-aaral natin ngayon para ating po mapangalagaan. Yung create ng Lord, ito po yung isa sa dapat natin gawin. Sustainable living. So yung pag-uusapan natin na topic is about sustainable living. So we live in generation that consumes more resources than ever before. So in today's world, ngayon, namumuhay na tayo na yung resources mas madami na yung nakokonsume kaysa sa nung unang panahon. Marami nang nasisira, no? Sabi ng creation na nakita ng Lord, dapat it was very good, pero nowadays, yung creation ng Lord nakikita natin, unti-unti nang nasisira. That's why, as a steward of God, kailangan natin yung sustainable living. Bakit kaya nasisira na yung create ng Lord? So yung resources natin or yung environment natin nasisira because of human greed, overconsumption, and irresponsible exploitation of the environment. So dahil sa sobrang greed ng mga tao, sa sobrang pagkonsumo ng mga tao sa resources, nasisira na yung ating kapaligiran. Isa sa mga ginagawa ng mga tao para masira, illegal logging, walang tigil na pagputol ng mga puno. Illegal quarrying, winawasak yung mga bundok. No, even dito sa Amono, meron tayo niyan. So because of those things, nasisira ang ating kalikasan. Yung God's creation na pinagkatiwala sa atin ay unti-unti nang nasisira. Sa field namin, nabanggit ni Pastor June last time, no? The field of engineering, yung iba ang dami nagagalit. Kasi sabi nila, we build to destroy. So nagtatayo daw kami ng mga structure para mangwasak. But ang totoo, we build to destroy nothing. Kasi bago kami magtayo ng mga structure in terms of pagdating sa environment, like for example, yung isang area, tatayo ng bagong structure, nagkataon na mayroong puno, ang ginagawa ng mga engineer, puputulin yung puno. So ang tingin ng mga tao, yung mga engineer, nagbibuild sila para manira ng kapaligiran. Pero hindi po yun totoo. Kasi di ba nabanggit ni Pastor June, bago kami pumutol ng mga puno, or bago namin i-go, yung mga dapat alisin dun sa area na nag-serve as obstruction, nagpapaalam kami at kailangan namin ng tree cutting permit from the DENR. And alam niyo po ba, para ma-inform lang yung bawat isa sa projects ko na nahawakan sa Antipolo, nabigyan ako ng pagkakataon, parang multitask kasi kami dun sa company. So naging isa din akong liaison officer. And isa ako dun sa nagpa-process ng requirements for tree cutting permit. And sa City of Antipolo, isang patunay, bakit sabi ko yung field namin, hindi naman talaga kami nang wawasak. Kasi bago ka magputol ng isang puno, sa Antipolo pa lang, kailangan mo ng clearance to cut. So hindi mo basta-basta puputulin yung puno. Sa city pa lang, kailangan ng clearance to cut. And here's the ratio. Bago ka mag-cut ng puno, kailangan mong magkaroon ng seedling replacement na ang ratio is 1:20. Sa city pa lang po yun. So meaning, sa isang puno na puputulin namin, ang kapalit dapat is 20 seedlings. Alam niyo po, out of curiosity, natanong ko yung isa dun sa mga staff. Kasi ang dami kong puputulin. It's parang 12 na puno. So out of curiosity, sabi ko, kasi ang tendency tulad ng sinabi ni Pastor June, bayaran nyo na lang yung seedling para mabilis yung processing. So ganyan yung mga term. Nakita nyo, parang doon pa lang, parang may human greed na eh. Diba? So out of curiosity, tinanong ko, sir, saan ba napupunta yung mga seedlings na binabayaran namin? Kasi 1:20 yung ratio. So ang dami. Sabi nila, meron lang daw silang, kasi ang kapalit na seedling is 2 feet
hanggang 3 feet. So, ibig sabihin, malaki na. Pero ang tanong, kung ganun yung ratio, 1:20, bakit ang dami pa rin nauubos na mga puno? Bakit walang napapalit na mga puno? So, hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng mga nakapwesto doon. Sa city pa lang yon. Pag nagpaalam kayo sa DENR, ito pa yung pinakamalupit. Bago ka marilisan ng tree cutting permit, kailangan mo pa rin magbayad. Sa city, nagbayad ka na, 1:20 ang ratio. Sa DENR, magbabayad ka ang ratio, 1:50. Ang dami. Kaya pa nagpatayo kayo ng mga structure, may plano magpatayo ng bahay, at may puno doon sa area, nakikita niyo yung processing. Ang daming babayaran, ang daming dapat asikasuhin. So, kailangan mo pa rin siya bayaran pag mag-start yung project. Again, ang tanong ko, sa 1:50, kung 12 yung puno, napakadami dapat kapalit. Dapat, ang daming replacement na seedling. Magbabayad ka, pero ang tanong, saan kaya napupunta? Ganun pa rin ba ang sagot? Napupunta sa certain area? So nakita niyo po yung necessity. Unti-unti nang nauubos yung kalikasan natin. Because of human greed. Overconsumption. At ito pa na ang nakakalungkot. Sa iba siguro pabor to, pero sa akin nalulungkot ako eh. Kasi in February 25, 2026, ang DENR na nagkaroon ng bagong ordinance. So, ang tawag dito is DENR Ordinance 2026-06. So, baka yung mga magpapatayo para aware sila. Kasi nga yung lesson natin ngayon, tema, somehow informative eh. Sabi nga ni Pastor Jun una, parang nagsiseminar lang. Pero may matututunan. Kasi hindi lang siya environmental concept, it's also a spiritual matter. So, yung makikita nyo doon, yung DAO 2026-06, ang layunin po ito ay para ma-exempted dun sa tree cutting permit. Given na dun sa ipatatayuin yung bahay, yung tatamaan na area, o yung tatamaan na puno, ay 1 hanggang 2. So kung ba magpapatayo kayo ng bahay, merong puno na nakatayo, 1 hanggang 2. So mangyari, as long as yung provision na hinihingi ng DNR, ay yung tax declaration ng property nyo is classified as residential, wala na kayong ipaprocess na tree cutting permit. So ang gagawin nyo na lang, magbibigay pa rin kayo ng prior notice. I-inform nyo yung DNR na puputulin nyo ito kasi obstruction, so wala na kayong babayarang seedling. So nakakalungkot. Isipin na lamang po natin mga kapatid kung bawat isa sa atin dito na nandito ngayon, magpapatayo ng bahay at may tatama na 1 hanggang 2 puno dahil sa DAO 2026-06. Walang replacement na ipapalit dun sa puno. Nakita niyo yung necessity mga kapatid. Bawat isa sa atin, meron tayong assignment. Bawat isa sa atin, meron tayong gagawin. And it's sustainable living. And the world faces serious environmental challenges. Dahil dito sa human greed, overconsumption, irresponsible exploitation of environment, yung world natin, nag-face na ng challenges tulad ng climate change. Hindi mo na mapapansin ngayon? Yung climate change natin? No, dati parang yung init, normal lang pag summer. Pero ngayon, heat wave na yung nararanasan natin. Heat wave na yung nararanasan natin. Why? Kasi yung humanity, hindi nila pinapangalagaan yung creation ng ating Panginoon. Ano pa na-encounter natin? So meron tayong pollution, no? Dahil sa human greed, dahil sa overconsumption, malala na yung pollution sa hangin. Malala na yung pollution sa tubig. Malala na yung pollution sa lupa. Minsan nagtatanong kayo, no? Lahat tayo aware. Nakala natin yung dulot ng pagbaha ay dahilan lamang sa mga nakaw na mga flood control projects. Kala natin dun lang. Which is, ako personally, sobra akong aware doon. Kasi isa ako dun sa mga gumagawa ng projects nakikita ko yung sitwasyon. Yung kalakaran, alam ko. So, nasa sa akin lang talaga kung paano ko gagawin yung isang project. Pero alam niyo po, minsan, hindi lang din naman talaga yung flood control projects yung dahilan. Minsan natanong ba natin yung ating sarili, paano ba natin pahalagan yung kalikasan?
Amen? Minsan yung simpleng bagay na pagtapon ng basura, nagiging dahilan pala para mabarahan yung mga kanal, yung mga line canal. Nagiging dahilan, pag dumami yung basura na tinatapon natin, sisisihin natin sa flood control projects. Pero minsan, tayo din ay may pagkukulang. Kaya nga dapat talaga natin pag-aralan itong sustainable living. So the Bible teaches that godly living includes responsible stewardship of the resources God has entrusted to us. Lagi po sa ating sinasabi, we are not owners of the earth. Amen? We are not the owners of the earth. We are just stewards and managers. Pinagkatiwala lamang po yan sa atin ng Panginoon. And sustainable living is not merely an environmental concept. Sabi ko nga kanina, hindi lang siya environmental concept. It is a biblical principle. It means using God's gifts wisely so that they continue to bless both present and future generations. So when we say sustainable living, ito pala yung paggamit natin wisely, pagiging responsible, pagiging accountable sa paggamit natin ng mga natural resources. Hindi lang para sa ating benepisyo, but even the next generation will benefit. Para mas lalo nating maintindihan, basahin natin yung ating teksto. Sabi po sa Proverbs 12:10. Medyo mahirap pala pag walang... Pero yan. Sabi sa Proverbs 12:10, a righteous man regardeth the life of his beast, but the tender mercies of the wicked are cruel. Sabi po sa Tagalog, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama, kahit kanino, ay sadyang mabagsik. Isa pang verse na pag-aaralan po natin, Isaiah 24 verse 5. So, babasahin lamang po natin kasi dito rin naman iikot yung ating pag-uusapan. Isaiah 24 verse 5 says, the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Sa Tagalog, sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Through Proverbs 12:10 and Isaiah 24 verse 5, we learn that God cares about how people treat His creation. So sabi ko nga kanina, yung caring for God's earth, hindi lang ito yung environmental concept. It is a spiritual matter. So it is biblical kasi meron dapat tayong gawin. And para mas lalo tayong maunawaan, meron tayong 6 key points na pag-aaralan. So first, righteous people care for God's creation. So Proverbs 12:10, sabi diyan, a righteous man regardeth the life of his beast. No? So kahit sa mga hayop, ang matuwid ay mabait. So dapat anong gagawin natin? Bilang anak ng mga Diyos, kailangan tayo ay maging mabait at hindi dapat cruel. Hindi dapat tayo mabagsik. This verse reveals the heart of a righteous person. So pag sinabi natin righteous, ano ba dapat? Yung nakikita sa atin bilang righteous person. Letter A, righteous produces compassion. Ayan. Ang pagiging matuwid dapat, nagpapakita ito ay nagpo-produce or naglalabas ng kahabagan o pagkaawa. No, kailangan graceful tayo. Dapat, dapat bawat isa sa atin, merciful tayo. No? Hindi lamang sa mga hayop na create ng Lord, even dun sa mga puno. So number 1, kailangan ang righteous person produces compassion. A godly person recognizes the value of life. Tayo bilang Kristiyano dapat we recognize the value of life.
dapat may pagpapahalaga tayo dun sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon na may buhay. Kasi, yung binigay niya na yon ay para din naman sa atin. Amen. Ganun nga kabuti yung Lord eh. Nakita niyo kung gaano kabuti yung Lord? Whatever na pangangailangan natin, binigay ng Lord eh. And those are blessings. Nakita niyo kung gaano kabuti po ang Lord? Ang kailangan na lang natin ay pangalagaan at protektahan kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. So the righteous first care for animals. No? Ang righteous person ay yung mga taong matuwid, they care for animals. So dapat, wag nating saktan o abusuhin yung mga hayop. Wag nating saktan, no? Lalo na yung particular, yung mga aso, pusa, no? Hindi lang ang mga hayop, panatiling malinis din at ligtas yung kanilang mga tirahan. Na wag nating hayaan yung mga alaga natin natutulog lang na napakadumi. So dapat birang pagpapahalaga sa hayop, sabi righteous person care for animals. Dapat even yung tinitirahan nila ay pinapahalagahan natin. Nakakalungkot yung mga balita, no? Ang daming nawawasak na coral reefs dahil sa pagpapasabog ng mga dinamita. Ang daming nawawalan na tahanan ng mga ibon because of deforestation. And isa sa mga assignment natin as a righteous or as a steward, we have to care for animals. Sabi pa dyan, avoid unnecessary cruelty. Alam niyo pa habang inaaral ko to, ako yung unang nasasaktan eh. Alam niyo ba yung salita ng Lord, double-edged sword yan eh. Kasi sabi dito, avoid unnecessary cruelty. So dapat, yung pagiging mabagsik, no, sa mga hayop, even sa mga halaman, dapat ina-avoid natin yan. Ako personally, nasaktan ako dito kasi, alam niyo po kasi si Ate G. Si Ate G kasi talaga may kasalanan. Hindi, si Ate G po kasi, sobrang takot niya sa pusa. And dahil ako, parang brave warrior of the sea ni Ate G. Every time may lalapit sa kanyang pusa, ako, kukunin ko kaagad yun. Minsan, hindi ko namamalayan yung sarili ko, Lord, sorry. Iahagis ko yung pusa. Minsan, napaglitan pa ako ni Pastora Graciel, nasa hala-hala kami. Sabi niya kasi sa akin, bugawin lang yung pusa. Ang ginawa ko, dinakot ko, hinagis ko sa malayo. Lord, sorry. No? So tayo dapat hindi ganun. Amen. Sabi ko nga, Lord, masakit pero thank you. Kasi dahil sa salita mo, matututo kami. Dahil sa salita mo, mababago kami. Amen. Amen. And ano pa? Treat living creatures with kindness. Sabi nga, ang righteous dapat mabait. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Mukha bang mabait yan? Amen. Amen naman, di ba? Amen. So, kailangan natin i-treat yung living creatures with kindness. Kasi kapag hindi natin ginawa, yung mga living creatures na yan, ay unti-unti nang mauubos. Unti-unting mawawala. Unti-unting mawawasak. Magugulat na lamang tayo. Kung dati napakadaming puno na nagbibigay sa atin para pag nakakalangap tayo ng mainam na hangin. Pero dahil naubos ang puno, ang nalalanghap na natin, polluted na hangin. No? Kung dati, puro fresh na isda, ay nakakain natin. Pero dahil polluted na yung water, fresh pa kaya? Malinis pa kaya? Yung mga isda na nakakain natin. So, kailangan talaga natin na pangalagaan kung ano yung create ng Lord. So, if God expects compassion toward animals, how much more should believers show care towards the brother's creation He has entrusted to us? Ang Lord nga may pagpapahalaga sa mga hayop eh. Amen ba? Di ba mga hayop, nakakakain sila araw-araw. Ganun magpahalaga ang Diyos. So dapat, tayo din, bilang follower ni Jesus, ay merong pagpapahalaga din dun sa creation na pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Sabi pa, stewardship reflects character.
It reflects character. Our treatment of creation reveals something about our spiritual condition. Kung paano natin tratuhin yung creation ng Lord, it reflects our spiritual condition. No? Kung paano natin tratuhin yung creation ng Lord, it reflects our spiritual condition. So as a steward, kailangan maging responsible tayo. And responsible stewardship demonstrates gratitude to God. So bawat isa sa atin dapat, we are thankful. No? Dapat lagi tayo nagpapasalamat doon sa create ng Lord. Kasi sabi ko nga, whatever God created, lahat ng yon ay blessings sa bawat isa sa atin. Kasi tayo naman lahat ang magbe-benefit nun. Tayo naman lahat ang magko-consume nun. Tayo naman lahat ang makikinabang nun. So kaya kailangan natin pahalagahan. So sabi sa Psalms 136 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. So dapat tayo lagi magpasalamat sa Diyos. Napakabuti niya bago niya likhain ng tao, nilikha niya na muna lahat ng pangangailangan ng tao. So kaya tayo dapat magkaroon tayo ng ganitong character. Gratitude to God. Second, respect for His creation. Sabi sa Genesis 2:15, kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa hardin ng Eden upang ito'y bungkalin at ingatan. So nakita niyo yung calling sa atin ng Lord? No, nakita niyo yung calling sa atin ng Lord? Bakit tayo nandito? Anong dapat natin gawin? Upang bungkalin at ingatan yung create niya. So isa sa assignment natin is to flourish and care yung creation ng Lord na pinagkatiwala niya sa atin. Sabi pa dyan, love for others who depend on those resources. Sabi sa Philippians 2:4, wag lamang ang sariling kapakanan ng isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Philippians 2 verse 4, sabi, wag lamang puro kapakanan natin ang iniisip natin. Isipin na din natin ang kapakanan ng iba. No? Kailangan natin pahalagahan yung kapaligiran. Kasi pag hindi natin pinahalagahan, paano na makikinabang yung next generation na susunod sa atin? Alam niyo, sabi nga nung kanta nung Asin, meron ba ditong familiar dun sa banda ng Asin? No, yung title is Masdan mo ang kapaligiran. No? Sabi dun sa verse 2, hindi ko nakakantahin, pero sabi dun sa verse 2, sabi niya, yung mga bata na ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kaya silang lalangyan? No? Yung song na yon na-publish noong 1978, masyado nang matagal. Pero kung aalahanin natin, dapat magmamatter yun sa atin bilang steward ng Panginoon. No? Kasi kailangan sustainable living, we use whatever God has entrusted to us, we use it wisely. We use it responsibly. We use it with accountability. No? So dapat ganon. So illustration natin, yung farmer, no, yung mga magsasaka, even hindi magsasaka, even yung mga nag-aalaga ng mga hayop, they properly care for their livestock, soil and crops. Understands that neglect today can lead to loss tomorrow. No? So hindi natin kung yung environment o yung creation ng Lord na pinagkatiwala sa atin, pag napabayaan natin, pag hindi natin inalagaan, pag hindi natin protektahan, di natin alam, baka bukas wala na yan. Amen? So, kailangan natin siyang pahalagahan. Ganun yung mindset ng farmer. So, likewise, we Christians should manage God's resources responsibly.
Sa application natin, tanungin natin yung ating sarili. Am I wasteful with food, water, and energy? Nagpe-preserve ba tayo ng water, ng energy? So, though I appreciate God's provision, if you really appreciate what God's provide, you will take care of it. Amen? Kung talaga na-appreciate natin yung provision ng Lord, aalagaan natin yan. Mamahalin natin. Puprotektahan natin. Parang sa mga mag-asawa, di ba? Provide ng Lord yan eh. Di ba? So dahil binigay yan sa'yo ng Lord, anong gagawin mo? Iingatan. Aalagaan. Mamahalin ng sobra-sobra. Nakatingin pa ako kay Ate Chi habang sinasabi ko yun. Hindi biro lamang. So second point natin, human sin damages the earth. Sabi diyan, Isaiah describes the earth, sabi diyan sa 14 verse 5, the earth also is defiled under the inhabitants thereof. So sinisira na ang daigdig ng mga naninirahan dito. Why? Isaiah describes a world suffering because of human rebellion against God. Kaya nga yung pinag-aralan natin last week, when if people rebel to God, the earth itself groans. Di ba? Kapag yung mga tao nagrebelde sa Diyos, the earth itself groans. Kasi yung creation for sure, masisira. Yung creation, masusugatan. Yung creation ng Lord, masasaktan. So environmental problems have a spiritual dimension. So ibig sabihin, yung environmental problems natin, hindi lang yan umiikot sa environmental problem niya itself. It has a connection to something larger than environmental itself. So ibig sabihin, it is sabi ko nga, hindi lang siya environmental concept. Spiritual matter po yan. So the earth becomes defiled when people reject God's ways. So when people rebel, the earth itself groans. So kapag ang tayo, nagrebelde sa Diyos, masasaktan natin. Pag na-reject natin yung kaparaanan niya, madudungisan natin, masusugatan natin, mamamantsahan natin yung earth na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So pag-uusapan na natin, example, no, ng mga rebellion, human greed. Human greed often leads to exploitation of resources. Because of human greed, no, masyado nang lubos na yung pagsasamantala sa resources. Sabi ko nga kanina, hanggang ngayon, patuloy yung illegal logging. Active pa rin yung illegal quarrying. No? Because of human greed. Gusto maraming supply, kalbuhin ang bundok. Gusto magkaroon ng maraming supply ng timber, tuloy lang ang deforestation. In the end, pag hindi natin inalagaan, pag nawala yan, tayong lahat din ang masasaktan. Tayong lahat din ang mawawalan ng kapakinabangan. Ano pa? Pollution. No? Because of human greed, masyado nang polluted yung water. Sunog dito, sunog doon. No? Because of human greed, putol dito, putol doon. Walang humpay. Dahil sa kagustuhan, no, na ma-please yung sarili, yung human greed, hindi na napapansin. Sabi mo dyan, ayan, simple lang. Sabi ko nga kanina, minsan, bakit sobrang lala ng flood control projects natin? Kasi tayo, even tayo minsan, hindi tayo aware, or aware tayo, hindi lang natin masyadong dinidiin sa sarili natin na nagtatapon tayo ng basura kung saan-saan lang. Di ba? So dapat, as a Christian, dapat tayo maging model. Kung saan dapat itapon ang basura, doon lamang. Huwag sa ilog. Huwag sa dagat. Huwag kung saan-saan.
Ano pa? Pagsusunog ng mga basura, bawal na nga magsunog, sunog pa rin tayo. No? Pag-aaksaya ng tubig at kuryente. Ayan. No, isa din sa pag-aalaga sa earth. Kailangan hindi tayo nag-aaksaya ng tubig at kuryente. Sabi pa, destruction of habitats. Ayan. Destruction of habitats. Deforestation, pollution, no? Nararanasan na natin yan. Neglect of future generations. Ito nga, because of human greed, hindi na naiisip ng tao na meron palang next generation na makikinabang ng creation ng Diyos. No, nakakalungkot kung babalikan ulit natin yung kanta. Yung next generation, kung hindi natin naalagaan, kung hindi natin napagmamasdan ng kapaligiran, yung mga sunod pa kayang batang maisisilang, may hangin pa kaya sila na matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May ilog pa kaya silang mapapaliguan? So the root problem is not merely environmental. It is spiritual. No, hindi lang talaga, environmental problem, hindi lang yung umiikot. Environmental problem itself, kundi spiritual. Kasi nasisira lang naman talaga environment because of humanity. Kaya it is a spiritual matter. Sabi pa dyan, next, disobedience brings consequences. So pag nag-disobey ka sa Lord, of course, may consequence yan. Parang pag nag-obey ka din sa Lord, di ba, sabi natin lagi natin sinasabi, once you obey the Lord, ang kasunod niyan, blessing. Amen? Sa kabilang banda, pag nag-disobey ka sa Lord, ang kasunod niyan, consequences. So ano yung mga consequences? Sabi dyan, Isaiah connects environmental devastation with human sin. Dahil sa kasalanan ng tao. Di ba? Sabi nga ni Pastor Jenny, because of sin, the earth itself groans. No? So when people ignore God's principles, relationships suffer. Alam niyo po, napakainam. Dapat lagi tayong naka-align lamang kung ano yung dinisenyo sa atin ng Diyos. Sabi natin kanina, dun sa design sa atin ng Lord, Genesis 2:15, anong design sa atin ng Lord? When it comes to creation, ang design niya sa atin is to flourish and to care. Magbungkal at ingatan yung kapaligiran. Pag umalis tayo sa disenyo ng Diyos na yon, ano mangyayari? May masisira. At ano ang masisira? Relationships suffer. Alam niyo po kasi yung God's principles or yung God's way, it is like a map for healthy living. Parang mapa yan. No? Kung nawala ka dun sa mapa at hindi mo na alam kung nasaan ka, yung relationship nagsasuffer. Because of ignoring God's principles, yung mga relationship, it will lead to conflicts. No? Magkakaroon ng misunderstanding and difficulties. So dahil sa mga conflicts, dahil nawala ka sa God's design, yung iba sa atin, hirap na magpatawad. Yung iba sa atin, parang common na magsinungaling na lamang. No? Because of ignoring God's principles, yung iba sa atin, mas lalong nagiging selfish. At ang nakakalungkot, because of ignoring God's principles, yung iba sa atin, nagkakaroon ng weak foundation. No? Ano pa? Community suffer. Ang God's principles in terms of community, it is like a foundation. So foundation yan. So kung lalayo ang community sa foundation, magko-collapse ang komunidad. The structure of society will fall apart. So kaya kailangan nga, napaka-importante, lagi tayo naka-align sa God's design. Kasi pag hindi tayo naka-align sa God's principle, sa kanyang disenyo, even community will suffer. And hindi lang yan. Meron pa, creation suffers. Hindi lang yung relationship natin yung nasisira.
Hindi lang yung relasyon mo sa Diyos, hindi lang yung relasyon mo sa kapwa-tao. Maging yung komunidad nasisira at lalong higit, maapektuhan yung creation na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So yung mangyayari, it will lead to environmental degradation. So pag nawawala tayo dun sa God's design ng ating Panginoon, which is to flourish and to care, to use wisely, to use responsibly, maging accountable dun sa God's creation na pinagkatiwala sa atin, pag nawala tayo dun sa design na yon, creation suffers. So God designed humanity to care for the earth, not destroy it. Ang design sa atin is to care for the earth, not to destroy it. Ang design sa atin, alagaan, protektahan ang kapaligiran at hindi sirain at wasakin lang. Amen? So application natin, stewardship begins with obedience to God. When hearts are transformed by Christ, action toward people and creation begin to change as well. So sa stewardships, napaka-importante po talaga na mag-start sa obedience. Kasi pag nag-obey ka, mababago talaga. Magkakaroon ng pagbabago. Sabi nga nila, para example ko lagi dito pagdating sa obedience, si Gideon. Alam mo yung life ni Gideon? Yung iba familiar, di ba? Nung nagkaroon ng labanan, yung mga Midianite, si Gideon, nag-ipon siya ng 32,000 na soldier. Pero sabi ng Lord, hindi natin kailangan ng 32,000. Kailangan natin 300 lang. So si Gideon, anong ginawa ni Gideon? Nag-obey sa Lord. Ano nangyari sa buhay nila Gideon? Nanalo sa labanan. Anong ginawa ni Gideon? He didn't do extraordinary thing. He just obeyed. Kaya sa atin, kailangan lang talaga natin is to obey. Sundin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Sundin yung disenyo na nilaan sa atin ng Diyos. So, pangatlo po, sustainable living is wise stewardship. So, kunti na lang. Biblical stewardship means managing resources in a way that honors God and benefit others. So, when we say biblical stewardship, dapat ang ginagawa natin ay yung mag-honor sa Panginoon. No? Dapat ang ginagawa natin ay lagi magbibigay ng karangalan at papuri sa Panginoon. And hindi lang yon, dapat magbe-benefit din yung iba. So example natin dyan, ayan, lagi natin sinasabi, use resources responsibly. Ano man yung mga resources na meron tayo, dapat tayo ay maging responsable. Kasi kung hindi tayo magiging responsible, magugulat na lamang tayo bukas. Wala na yon. So God provides resources for our needs, not for reckless waste. Provide ng Lord, create ng Lord yung mga bagay na yan na nakikita natin, natatamasa natin para sa needs natin, hindi para sa reckless waste. So practical examples natin include conserving water. So kailangan natin mag-conserve ng water. Kailangan natin magtipid, no? Use resources responsibly. Dapat magtipid tayo ng tubig. Ano yung isa sa mga example niyan? Dapat try natin, pag-uwi mamaya, check natin yung mga toilet bowls natin, yung mga gripo natin, baka may tulo. Isang kaparaanan niya para mag-conserve ng water. Ayusin natin yung may mga tumutulo. Ano pa? Don't leave taps running. No, kasi iba sa atin, minsan, ewan ko kung yung iba sa inyo, ganito. Minsan meron tayong may mga pagkakataon na every time na nagtututbrush tayo, hinahayaan natin na yung gripo tumutulo lang. Meron ba sa inyong ganon? Na minsan hindi natin namamalayan, nagagawa natin yon, pero hindi yun nagbibigay ng kaparaanan para mag-conserve ng water. So kailangan natin iwasan yan. Ano pa? Sa pag nagdidilig tayo ng halaman, no? Mas mainam na gumamit na lang tayo ng lagadera. Alam niyo yung lagadera? Kaysa sa hose pipe. Kasi pag hose pipe ginagamit natin, hindi natin makokontrol yung dami ng tubig
So hindi tayo nakakapag-conserve ng water. Bibilis ako na po. Ano pa? Avoiding unnecessary waste. So, ang mapapayo natin to avoid unnecessary waste, refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. Refuse. To avoid unnecessary waste, refuse. Kung hindi mo naman kailangan to, wag mo nang i-overuse. Reduce. Bawasan mo yung pagkonsumo. No? Wag overconsumption. Reuse. Kung pwede pang gamitin, kaya yung bautis sa atin, di ba? Kaya yung even sa mga dep store, ini-encourage tayo gumamit ng mga reusable eco bags. No, kasi kung puro plastic yung gagamitin natin, masisira yung kapaligiran natin. No, so reuse. Ano pa? Repurpose. No, wag tayo magtapon ng mga nabibili natin, mga babasagin, na mga garapon. Try nating i-repurpose to. Pwede pa yung gamitin. Di ba? Wag lang basta tayo tapon ng tapon. Pwede natin gamitin linisan, pwedeng magamit ulit. Ano pa? Recycle. Kailangan natin mag-recycle para mas marami pa ulit magamit. Ano pa? Using resources thoughtfully. Dapat, habang ginagamit natin yung mga resources, o pinapakinabangan natin resources, dapat nag-iisip tayo. Hindi lang tayo puro gamit lang. Amen? Kasi kung puro gamit lang tayo, kasunod nun, carelessness na. No? Mawawala na tayo ng pagpapahalaga. Ano pa? Maintaining what God has entrusted to us. Ito nga yung assignment natin. To maintain and sustain what God has entrusted to us. B. Think beyond today. So kailangan isipin natin, hindi lang yung ngayon. Kailangan din natin isipin yung mga darating pang panahon. Kailangan natin isipin yung next generation. Wise stewardship, consider future generations. Again, yung create ng Lord, hindi lang ikaw. Hindi lang tayo yung makikinabang yan. Maging yung mga future generations ay kailangan mag-benefit niyan. Pero kung hindi natin yan aalagaan, hindi natin po protektahan yung mga yan, yung future generations, hindi na nila mapapakinabangan. So, a sustainable lifestyle asks, will this decision benefit others after me? Am I preserving God's gift or wasting time? Am I leaving a legacy of stewardship? So a person who spends every dollar without planning for tomorrow eventually faces hardship. Parang ganito lang yan. Ang taong hindi marunong mag-budget, no? Pag may pera, gastos lang na gastos, gamit lang ng gamit, anong mangyayari? Later on, mauubusan. Same thing sa pag-aalaga natin sa kapaligiran. Kung gamit lang tayo ng gamit, hindi tayo nag-iisip, hindi natin ginagamit ng maayos, hindi tayo naging accountable sa paggamit, ang mangyayari, masisira lahat yan. No? At ang consequences nun, yung next generation, hindi na mapapakinabangan yun. Fourth, sustainable living demonstrates love for neighbor. Bilisan mo na po. Time's up na daw. Sustainable living demonstrates love for neighbor. Sabi dyan, caring for resources benefits others. Yun nga yung maganda. Pag yung kapaligiran o yung God's creation na pinagkatiwala sa atin, inalagaan natin, protektahan natin, ang magbe-benefit niyan, yung others. Or even, yung mga kapwa natin. Yan yung magbe-benefit niyan. Responsible stewardship helps ensure clean water. So ito dapat ini-ensure natin. Clean water, healthy environments, productive land, and sustainable resources. So lahat ng yan, these blessings benefit families and communities. So as we care po dun sa mga resources na meron tayo, ang magbe-benefit niyan, yung families natin at pati yung komunidad na kinabibilangan natin. So selfish consumption hurts others. When people consume without restraint, others often suffer. So kung hindi natin, hindi tayo magko-control sa paggamit ng resources, hindi tayo magpipigil sa paggamit ng resources, others often suffer. So yung iba, yung kapwa natin, sila yung magsasuffer. So biblical stewardship encourages moderation. So kailangan natin ng moderation. Sa paggamit ng resources, dapat katamtaman lang. Avoid of extreme and practice
keeping behaviors or habits within reasonable limits. So dapat yung paggamit natin, moderately lang. No? Hindi over-consumption. Ano pa? Responsibility. Ayan, lagi natin sinasabi, kailangan natin maging responsable consumer. Yung kung ano yung pinagkatiwala sa atin, kailangan talaga maging responsable kasi kung hindi, mawawala sa atin yan. Ano pa? Generosity. We are meant to be a channel for God's blessings. Do you believe on that? Amen. Tayo, we are designed or we are meant to be a channel for God's blessings. So kaya, kailangan natin protektahan talaga yung environment. Kasi we are designed to become a channel. Dapat tayo ang trato natin sa sarili natin para tayong garden hose. Di ba yung garden hose? Ano yung design niya ng garden hose? Dinesign siya para mag-flow yung water. Kasi pag pinigilan nyo yung hose, ano mangyayari? So, ganun tayo. Dapat ganun. No? As a steward of God, kailangan wag natin pigilan. Wag natin sirain. Kailangan maging channel tayo ng God's blessing. Consideration for others. No? Serve with your gifts. Share your resources. Putting others first. Sa application natin, every believer should consider how daily choices affect both people and creation. So, kailangan natin maging considerate. I-consider natin yung mga choices na ginagawa natin kasi it will affect both people and creation. 5, sustainable living is an act of worship. Everything we have belongs to God. Amen. Alam natin yan. Lahat na meron tayo, it belongs to God. When we use resources wisely, we acknowledge His ownership. So every time na ginagamit natin wisely, responsibly, yung mga resources na meron tayo, it is an act of worship because we acknowledge His ownership. So we are managers, not owners. Lagi natin yang nire-reiterate. We are managers, not owners. God has entrusted us with time. Lahat tayo pinagkalooban ng Diyos niyan. Time, talent, finances, and natural resources. So, ang kailangan nating gawin na lamang is to manage that faithfully. Kailangan lang natin yung time natin, yung talents, yung finances, and natural resources, i-manage natin faithfully. Maging maayos tayong steward. Kasi, hindi nga sa atin lahat ng yan. We are just managers. Faithfulness honors God. So God is pleased when His people avoid wastefulness. So ang Lord nabibigyan ng kaluguran every time we avoid wastefulness. Ano pa? Every time we practice gratitude, ang Lord natin ay nabibigyan natin ng kaluguran. Care for His creation. So napipilis ang Lord natin every time we care for His creation. Kasi yun nga yung design sa atin. And we use resources wisely. Even simple acts of stewardship can become acts of worship when done for God's glory. Even yung maliit na bagay na ginagawa natin, if ginawa natin siya for God's glory, nagsiserve yun as our worship sa ating Panginoon. Amen? Lastly, yan, last na po. Last key point natin, looking forward to God's restoration. So itong napakainam, no? Kaya dapat pinoprotektahan natin yung creation ng Lord because we are looking for God's restoration. While believers work to care for creation today, we recognize that the ultimate restoration will come through God. Ito yung pangako ng Lord. The Bible promise, Christ's return. Christ's return, panangako ng Lord. Sabi sa John 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So pangako ng Lord yan. Siya'y babalik. Ano pa? The removal of the curse. Sabi sa Revelation 22 verse 3,
No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. So magkakaroon ng removal of the curse. Ano pa? A renewed creation. Sabi sa Revelation 21 verse 5, He who was seated on the throne said, I am making everything new. No? So magkakaroon ng renewed creation. Pangako po yan. And then lastly, ito yung pinakamaganda. Kailangan natin maging faithful na steward ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi ito yung pangako niya para makasama tayo at makapasok sa new heaven and new earth. Diyan po kasi tayo talaga lang papunta. Sabi sa 2 Peter 3:13, but in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Kaya nga ang practice natin dito to become righteous eh. No, practice natin talaga kailangan being steward, kailangan natin maging righteous. Kasi sa new heaven and new earth, ang nagdudwell doon ay righteousness. Amen? So our stewardship today reflects our anticipation of God's future kingdom. So as a conclusion po natin, ayan, tapos na po tayo. Sa Proverbs 12:10 and Isaiah 24 verse 5, it teaches us, first, righteous people care for God's creation. Righteous people care for God's creation. Second, human sin has damaged the earth. 3, sustainable living reflects wise stewardship. 4, responsible use of resources demonstrate love for others. And lastly, faithful stewardship is an act of worship. As follower of Christ, we are called to live responsibly, gratefully, with the resources God has entrusted to us. So, kailangan natin maging responsible, faithful, and grateful dun sa mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon, yung mga pinagkatiwala na sa atin. And lastly, sabi po dyan, as I end, sustainable living is not merely preserving resources. It is faithfully managing God's gifts for His glory and for the good of others. Yung sustainable living po, hindi lang to yung iniingatan mo yung resources na meron ka. No? Kundi yung sustainable living, you are faithful in managing God's gifts para sa glory ng Panginoon and para sa kapakinabangan ng iba. Sa pagtatapos ko po, no, sa John 20 verse 15, dito po ako magtatapos. Hindi ko na cite yung verse. Pero kung babasahin niyo yung John 20 verse 15, so yung kwento po doon, si Mary Magdalene, nung pinuntahan niya, yung context nito is si Jesus nag-risen na from the dead. So sa John 20 verse 15, nakita ni Mary si Jesus. Pero nung nakita niya si Jesus, napagkamalan niya itong gardener. Isipin niyo, nung muling nabuhay si Jesus, sa John 20 verse 15, nakita ni Mary si Jesus na akala niya si Jesus ay gardener. Alam niyo po, yung pangyayaring yon is not an accident. Na nakita ni Mary si Jesus as gardener. Kasi si Jesus, He cared for His creation. Di ba ang gardener, ang trabaho ng gardener is pangalagaan yung halaman, protektahan. So, nung nakita niya yon, it is a reminder to us that caring for creation is part of our God. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Hallelujah. 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 Tayo po isaglit na yung mukha at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, minsan pa kami nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pagkatunay, pinaalala mo sa amin na lahat ng bagay, lahat ng create mo ay hindi sa amin. Kundi kami lamang
ay katiwala mo. We are just managers and stewards of all creation na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, we just pray na ang bawat isa sa amin as your faithful steward. Help us, Lord, to use whatever resources na meron kami ng responsible. Tulungan mo kami gamitin yung mga resources na binigay mo sa amin, na pinagkatiwala mo sa amin ng may accountability. And gamitin namin ito wisely, hindi para sa sarili naming kapakinabangan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at para sa kapakinabangan ng next generation. Lord, humingi kami ng kapatawaran every time we misuse and we overuse yung resources na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, sa creation na ginawa mo, Lord, tulungan mo kami laging ma-align dun sa design mo sa amin, kung saan ang design mo sa amin is to flourish and to care dun sa creation na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, salamat. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, tutulungan mo kami manatiling faithful. Sapagat yun po yung calling mo sa amin, Father God. Lord, maraming salamat po. Sa po namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Sige po, tayo po'y magsitayo. Muli po nating awitan ng Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O